Happy 48th anniversary to the Scout Royal Brotherhood. More power to our fraternity. And God bless the SRB. Nagmabuhay ang bansang Pilipinas. Okay mga tol, this is now All-Star number 4 ng ating tatalakayin, si Utol Leon Lima or Noel Amin. Ito ang kanyang ipinasa sa akin. Siya unang-una nakapagpasa. Napakabilis niya sumagot. So thank you kapatid sa iyong kabutihan. Yun, kagaya na sinabi ni Good Voices, kabutihan. I'll try to make this shorter at saka sana mas mapaganda ko pa ang aking vlog para naman hindi nakakahiya sa ating mga all-star na mga kapatid. Flattered ako sa kanilang lahat dahil ang dali nila kausap, grabe, tsaka marespeto silang lahat, down to earth. Hindi mo iisipin na sila ay all-star ng SRB dahil sila down to earth. Sarap kausap. Ang sarap kausap. Basta kinausap mo tapos meron kang halimbawang kagaya nun, meron akong hiningi. Okay na okay sa kanila. Walang problema. Walang problema sa ating mga kapatid. So shoutout dyan sa Pi Delta chapter ng San Pedro. Shoutout sa lahat ng taga San Pedro, sa Sigma Pi, sa Pi Delta. Yan yung mga naririnig kong mga may kanta Sigma. Tas alam ko Omicron din dyan, di ba meron? Kasi si Brad Herblas Konya na nasa UAE is Omicron community ng San Pedro. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Herblas Konya, shoutout Brad Herb, member ng UAE AA, kila Brad Ricky Purog at Hernan Marcial. Okay, so saan na ba tayo? Ito na ang ating music video ni Utol Leon. Happy Fiesta nga pala dyan sa inyo, Utol. Kahit ako wala akong fiesta dahil kami ay lumaki ako sa iglesia. Lumaki ako walang fiesta, pero bilang kapatid sa SRB is happy fiesta sa inyo mga kapatid. So okay, let's start. Sa kapatiran ay merong katangian, doon sa hiyas na tinatak sa ating isipan. Pagkakatiwalaan at tapat matulungin, pala kaibigan mabait masunurin. Okay, so talagang inumpisahan agad ng ating kapatid. Pero syempre sinabi niya muna, bawat isa sa kapatiran ay meron katangian. That is very, very true. That is correct na ang bawat isa sa atin, Utol, meron tayong kanya-kanyang katangian na tayo lang ang meron. Meron tayong pagkakapare-parehas, syempre. But meron tayong katangian na yung tayo lang din ang may ang tawag doon, tayo lang ang merong yung nasa sa atin lang, di ba, wala sa iba. Kumbaga tayo lang ang nag-aari, gano'n. Tapos tsaka ginawa tayo ng Diyos na
may kanya-kanyang ano. Kahit nga ang kambal, di ba? Kambal mo, kambal na yun. Magkaiba, mayroon pa rin silang kanyang katangian sa bawat isa. Di ba? Kahit sa muka, although magkamukha sila, pero pag tinignan mo maigi, titigang maigi, oy, talagang ano, makikilala mo kung sino, alam ba, pangalan niya isa Joel, at yung isa naman Noel, di ba? Kambal sila. Pagka tagal-tagal makikita mo, magkaiba nga, may sarili nga itong si Joel at may sarili itong si Noel. Tapos sabi niya, dosing hiyas na tinatak sa atin isipan. So yung sinasabi niya sigurong katangian din isa sa 12 jewels. Kagaya ko, ang paborito ko sa 12 jewels is yung thrifty. So yung matipid. Diba? Yun ang paborito ko. Yun ang pinaka-isina sa buhay ko. Sa papaanong paraan. Hindi ako bumibili ng mga bagay na mahal. Bakit? Kasi pag bumili ako ng mga bagay na mahal, sa liit ng kita ko, walang matitira sa akin. So bibili ako ng sapatos, imbis na tagto $200, bibiling ko yung tagto $30. $40. Ganun lang. Kahit wala nang tatak, hindi na siya Nike. Pony ang tatak ng aking sapatos. Tsaka yung Converse na Chuck Taylor. Yan, mura-mura yun. Ganun. Tsaka lapat pa siya sa formang gusto ko. Tsaka hindi na rin ako mahilig sa basketball eh. So ang pinaka-rubber shoes ko is Pony Adidas. Yung Adidas ko siguro mga $60 lang. Hindi ako bumibili ng mga mahal. Kasi matipid nga ako eh. Tapos sabi niya, mapagkakatiwalaan at tapat matulungin. Palakaibigan, mabait, masunurin. So 6 agad yung nabanggit niyang hiyas. Dun sa kanyang pangalawang verse. 6 agad yun. So kayo, mga kapatid, alam ko yung 12 jewels natin is kailangan lahat yon nasa sa atin, di ba? Pero syempre, meron kayong pinaka-paborito doon. Ewan ko lang pero ako kasi nga, ang pinaka-favorite ko talaga yung matipid. Pero ang pinaka-the best sa akin, syempre, yung reverend. Like again, saan ko ba sinabi nung kay Lord Moises na naiyak-iyak pa ako sa huli kasi may naalala ako sa service eh. Nung nag-service kami, mga matatanda, grabe, sa Sorsogon, sobrang tatanda. Let's continue. Galang at malinis at tunay na matapang, masiyahin, matipid at kagalang-galang. So yun, nabuo niya na yung 12 hiyas. Tatagalogin natin kasi tinagalog niya. Sinabi niya na magalang at malinis at tunay na matapang, masiyahin, matipid at kagalang-galang. Diba? Yung magalang, yun yung courteous. Yun yung halimbawa sa mga hotel, di ba? Pagka pumunta ka sa hotel, pagpasok mo doon, yung sa desk, doon pa lang, babatiin ka na kagad, good morning ma'am, good morning. So, o kaya yung sa Jollibee, yung guardia doon, di ba? Sa McDo, talagang taga-bukas ng pinto. Tapos yung mga nagtatrabaho, mga bata ron, mga working student, talagang linis ng magagalaw, good morning sir. Tapos pag nakitang tumayo ka na, balik po kayo. Yan ang courteous. Magalang. Tapos yung malinis, clean, malinis sa pangangatawan, malinis sa kanyang paligid, malinis ang isipan, yun ang clean. Hindi lang sa physical yun. Siyempre, yung isip natin, malinis rin. Tunay na matapang, brave. Hindi na natin i-explain isa-isa yung jewels. Masiyahin,
Masiyahin is cheerful. Yan pa, isa sa gusto ko. So, thrifty, reverent, cheerful. Bakit? Kasi sa service, sa mga gawain niya, tumutukoy. Yung pagiging cheerful natin is nagbibigay ng extra boost sa mga kapatid. Extrang pampagana pag ikaw ay cheerful. Hindi ka magagalitin. Gusto ng mga miyembro yan. Cheerful ka. Only to the point na hindi ka magmumukhang kengkoy. Yung pagiging cheerful mo is nagiging katatawanan ka. Hindi ganun. Masiyahin. Iba kasi yung parang katatawanan ka na masaya ka, masaya sila sa'yo dahil pinagtatawanan ka, hindi ganun. That's disrespect kapag nagiging katatawanan tayo. So it's not a good thing na maging katatawanan, pero yung maging masiyahin, yan ang very positive, napakaganda. Services, sa meeting, tas yun yung matipid. Yan, yung pa-favorite ko. Tas yung kagalang-galang. Reverend, maka-Diyos. Kagalang-galang ka kasi nga, reverend ka eh. Kagaya ng mga religious, ang mga pastor, di ba? Mga kagalang-galang yun. Pag nakita mo yung pastor, pare, pag nakita mo, di ba? Sa suot pa lang nila, makikita mong kagalang-galang na sila. Tas kung magsalita sila, mahinahon. Parang hindi sila nagagalit, kaya kagalang-galang sila. Ang presidente, kagalang-galang yan, kasi nga yung position nila, tas yung pananamit nila, yung pananalita nila, sarap sarap may paliwanag ng 12 jewels So mga kapatid yan, mga pag-aaralan natin, yung 12 jewels, lagi nating basahin. Hanapan natin ng magandang kahulugan. Makikita natin lagi yan sa paligid natin araw-araw. Magbasa tayo. Tapos yung bylaws natin, mga kapatid, alamin natin ang nilalaman ng bylaws. Buo sa aming pagkatao, walang bayad serbisyo, lahat disiplinado. Wow, galing. So yun ang bumubuo sa pagkatao natin. Kagaya yung sa kanta ko, ganyan yung ginawa ko yung araw ng kapatiran. Yung sinabi ko doon, yung tulad ng isang agila, kalangit ay lilipa rin. Hindi ibig sabihin lilipad ako Pwede naman ako lumipad through airplane, di ba? Ibig sabihin, lumilipad din ako nasaan ako. Ibig sabihin, mga ibang bansa ako. Ganun kalawak ang pagiging SRB natin na pwede tayong lumipad papunta sa malalayo gaya ng isang agila. So yun ang bumubuo sa pagkatao natin, di ba? Yung mga jewels. So kung ano yung mga gusto nyo sa jewels, isabuhay nyo, yun ang magiging pagkatao nyo. Kikinang kayo. Gaya ng diamante, tayo ay kikinang. Pagkatao ay kikinang. Yun yung lyrics ko. Okay, so sabi niya, walang bayad serbisyo. Ang serbisyo natin is walang bayad. Wala tayong hinihinging kapalit. Bagkus tayo ay naglalabas ng pera, pagod, isip, kaalaman. Yun ang ating serbisyo. Wala tayong bayad, hindi tayo binabayaran at hindi tayo mababayaran. Dahil ang kaligayahan ng tao ay walang halaga, walang kapalit na halaga yan. Lahat disiplinado. Paano tayo magiging disiplinado? Yun, yung ating mga lecture. Yung jewels. So tutok si Utol sa 12 jewels. Si Utol yun ang kanyang itinapik sa kanyang sulat, sa kanyang bit-bit na mga letra. Ganyan magsalita ang mga hip-hop. Pero ako hindi ako hip-hop
mahilig ako sa punk. Kita nyo? Ayan. Aking vest. Uniforme ko yan. Tapos, meron pa ako isa doon. Dalawa yung vest ko. Yung isa puro sulat. Ito may mga patches. Tsaka may mga drawing. Ayan, Yano. Tapos ayan, Woods. Tapos ayan, mga Ramones. The Clash. Sex Pistols. Yan ang paborito ko eh. Okay, so let's continue. Nasa sirkulo na aming binuo, tayo na't magsama-sama sa dugo ng kabalyero. Okay, sasabi ni Utol, halika na sa sirkulo na aming binuo. So yun nga, yung strong the circle win natin, yung unbroken circle ng ating kapatiran. Sirkulong hindi mababasag. Kaya unbroken circle. Hindi siya malalamatan, hindi siya mababasag. Walang makakalusot. Kaya ganun, unbroken. So ganun tayo. Nasa loob tayo ng circle. Minsan nagkakasabay tayo, nagkakasama tayo. Minsan nasa parang gulong, minsan nasa itaas ka naman, minsan naman nasa ibaba. So yun ang ating circle. Ganun siya kasolido. Andun tayo lahat sa loob nun. Yun ang ating tatandaan. Tas sabi niya, tayo na't magsama-sama sa dugo ng kabalyero. Ayan, medyo deep. Tayo na't magsama-sama sa dugo ng kabalyero. So yun, best na itatanong ko, Utol Noel, ano ba ang iyong ibig sabihin sa tayo na't magsama-sama sa dugo ng kabalyero? Ako tingin ko kasi, ganito. Ito iniisip ko lang ngayon ha. Alam niyo yung parang blood compact ng mga katipunan. Diba through their blood, nagpirmahan sila na parang yun yung oath na kanilang sinumpaan. Tas signed with blood. So yung dugo ng kabalyero, yun yung sa atin, very symbolical ang dating sa akin nun. Nung tayo na't magsama-sama sa dugo ng kabalyero. Meaning, isang dugo yun. Yung dugo natin. Halimbawa, nag-blood compact tayo. Parang ganun, blood compact. Yung dugo natin nagiging isa dahil nga sa pinasukan nating kapatiran. Dugo ng kabalyero. Ang dugo natin lahat, mga sis, mga brad, dugo ng kabalyero. So maganda-ganda yung time ko rito kay Utol Noel. Ang ganda ng sulat niya. Focused sa 12 jewels sa ating mga pagkatao. Karamihan, pero lahat solido. Pagkapatay-patay sa amin talagang pulido. Okay, so hindi man karamihan, pero lahat solido. So, sinasabi niya is parang siguro to sa hindi man tayo lahat hindi man karamihan pero lahat solido. So siguro parang sinasabi niya na hindi man marami, hindi lang marami, kundi lahat solido. Hindi man karamihan, pero lahat solido. So medyo na-loss ako doon. Sorry. Minsan kasi syempre, ang makakapagpaliwanag lang is yung mismong nagsulat. So, I'm trying my best, pero medyo lost ako rito. Pero tingin ko, hindi man karamihan, pero lahat solido. Tas, solid naman tayo lahat.
Okay, so yung pagkapantay-pantay sa amin, talagang pulido. Pag sinabing pulido, yung fully furnished yan eh. Yung, kumbaga sa ano, makinis na makinis, malinis na malinis. Kaya pulido, yung pagkakagawa, napakaganda. Diba? Kalidad. So yung mga, yung equality yun. Ang ibig sabihin sa atin ng equality, hindi man tayo equal sa buhay, sa personal na buhay. Maaring ako ay delivery driver, hamak na delivery driver lamang, at yung iba ay engineer, nurse. So in terms of pagkapantay-pantay is sa sweldo is hindi, pero pagdating sa kapatiran, bakit tayo pantay? Kamayang mahigpit, diyan tayo nagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng ating hand clasp. Diyan tayo nagkakapantay-pantay. Pumasok tayo ng pantay-pantay tayo, high school. Diba? And then community, pantay-pantay tayo dyan. Walang sobrang talino, walang bobo, walang mayaman, walang mahirap. Pumasok tayo ng SRB, tinanggap natin ang bawat isa. Kaya nandun ang equality sa ating bawat isa. Pinuklat na aking sinaulo, mga turo sa akin na talagang isinapuso. So yung sinasabi niyang libro na binuklat na aking sinaulo, yun yung small book. Ako wala ako nun, yung maliit na ano. Ang tiklar namin is yung papel na malaki. Tas madaming page yun. Pero hindi mo makukuha agad yun. Ano yun, makukuha mo yung huli na. Pagka-survive mo na talaga. Once makamayan ka na nila, kakamayan ka na nila isa't isa, babatiin ka na nila na tatawagin ka na nilang Brad. Yan, tsaka ka na makakatanggap nun. At hindi mo dapat iwala yun. Mga turo sa akin talagang isinapuso. So sinaulo niya, kinabisado niya, sinapuso niya. Alam mo, pag sinapuso, ibig sabihin nun, ginalawan mo, gagalawan mo yun, na kikilusan mo yun. Sabi nga ni Element 1, ibigay mo 100%, galawan mo palagi, wag ihinto. Parang Cypress Hill, no? Ganda. Malapit na siya ng Element 1. Pampito siya. Susunod ka na pala, Brad Morris Egasan, aka Rish. Dahil ikaw ang panglima, kailangan ko na i-PM ang aking ka-chapter para hingin ng kanyang lyrics. Si Element 1 nagbigay na sa akin, ang bilis eh. Hindi ko alam na siya yung kausap ko. Element 1 pala yun. Kala ko ka-chapter niya. Yan, naisahan ako dun. Naisahan ako ni Utol, Nico, ni Element 1. So yun, mga turo sa akin talagang isinapuso niya. Very good, kapatid. So may tumatawag sa akin, decline. Pasensya na, ako'y nagre-review. Sasagutin ko muna. Teka. Shit, nawala tuloy yung ano ko. Nawala. Saglit. Tumatawag sa akin yung kapatid na taga-Upsilo na nasa Santa Rosa. Okay, so tuloy na lang natin kahit nawala yung aking lyrics. Naistorbo tayo. Pasensya na. Okay. Pedro Laguna, aking pinanggalingan. Pai Delta, aking chapter, aking ipagsisigawan. Yun naman pala, buti na lang. Buti na nasa ending na ako.
So binanggit niya na yung chapter niya, Pi Delta chapter mula sa San Pedro, Laguna. Teka, gusto ko yung huli nun. Ano ba yung? Pi Delta chapter, aking ipagsisigawan. Yes. We are all proud of our chapter. Uto Leon, Brad Blog, Alpha Epsilon. Napakaganda ng iyong I love it. Bawat isa, napakaganda. Kagaya ng sabi ni Uto Leon sa umpisa, bawat isa sa atin may kanya-kanyang katangian. So from Psycho Sid to Chiva, Lord Moises sa kanya, and then sa anim pang natitira is talagang may kanya-kanya sila. Na may kanya-kanya silang katangian. Even sa pagrarap, may kanya-kanya silang style, tunog ng boses, pamamaraan ng pagbigkas. So ayun, ang ating review. At least medyo maiksi ngayon. So medyo magkukwentuhan naman tayo saglit. Si Utol Leon is nalaman ko na kung sino yung kumanta ng Patayin ng Leon. Nabanggit na sa akin ni Utol Leon, ni Utol Noel. Pinakinggan ko, nagrarap pa rin siya, ang galing. May pinakinggan akong rap niya. I think nag-subscribe na ako dun sa ating kapatid. Sabi ko nga, meron kayang buong version nun, sana marinig ko. Pero sabi ko, pero pwedeng wag na din kasi baka mamaya pagsimulan pa ng mga maiinit na diskusyon na naman, di ba? Kasi nagulantang ang mga TGP doon, talagang binalikan tayo ng 3 kanta. Pinakinggan ko lahat, nireview ko yung 2. Talagang panis, kumbaga. No offense sa mga TGP na makakarinig doon. No offense, pero in comparison to the song talaga, it's just sa kaalaman natin sa musika is may kanya-kanya tayong sariling opinion at biases. Pero yung sa akin, maybe bias ako, pero tingin ko talaga is napakagaling nung Patayin ng Leon. So let's promote peace. Utol Leon, maraming salamat sa iyo. At napakabilis mong sumagot sa akin, nag-reply ka kaagad kahit na ikaw ay nasa number 4. So Pi Delta chapter, isama na natin ang Pi Delta ng Santo Tomas, Batangas. Maraming Pi Delta dyan. Wala na rin sila sa SRB Inc. Kumalas na sila, pero para sa akin, it's this brotherhood will never be broken. We may be broken by politics or whatever beliefs, principles na, pero isang kapatiran pa rin tayo. Like sinabi kanina ni Utol Noel, yung sirkulo na ating binuo, yun ay napakatibay, hindi malalamat ng kahit anuman, from Alpha Pi Omega to SRB. We should be proud, we should be grateful, thankful, and lagi nating isigaw ang ating pagmamahal sa kapatiran. Ito po ang inyong lingkod na si Brad Blog at nagpapaalam from Alpha Epsilon Chapter, Pandacan, Manila, Batch 1990.